Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong, ipinapasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa bayan ng Betanya ay may isang taong nagkasakit. Siya si Lazaro, na kapatid ni Marta at Maria. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan yon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Sumagot ang mga alagad, Guro, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga, sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag
sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kong gabi sapagkat wala na siyang liwanag. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog po siya, ay gagaling siya. Sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito, tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Niyaya ni Tomas, ang tinatawag na kambal, ang kanyang mga kasama. Sumama tayo sa guro, mamamatay tayong kasama niya. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania, kaya't maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria naman naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Subalit nalalaman ko, kahit ngayon ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot siya, Opo, Panginoon. Sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwalang kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig. Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag niya si Maria at binulungan. Naririto na ang guro at ipinapatawag ka. Pagkarinig nito'y nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon. Naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta. Nang makitang si Maria'y nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus.
Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bulag. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa muka. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. A man named Lazarus, who lived in Bethany, became sick. Bethany was the town where Mary and her sister Martha lived. This Mary was the one who poured the perfume on the Lord's feet and wiped them with her hair. It was her brother, Lazarus, who was sick. The sisters sent Jesus the message, Lord, your dear friend is sick. When Jesus heard it, he said, the final result of this sickness will not be the death of Lazarus. This has happened in order to bring glory to God, and it will be the means by which the Son of God will receive glory. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Yet when he received the news that Lazarus was sick, he stayed where he was for 2 more days. Then he said to his disciples, let us go back to Judea. Teacher, just a short time ago the people there wanted to stone you. And are you planning to go back? A day has 12 hours, doesn't it? So those who walk in broad daylight do not stumble, for they see the light of this world. But if they walk during the night, they stumble, because they have no light. Our friend Lazarus has fallen asleep, but I will go and wake him up. If he is asleep, Lord, he will get well. Jesus meant that Lazarus had died, but they thought he meant natural sleep. So Jesus told them plainly, Lazarus is dead. But for your sake, I am glad that I was not with him, so that you will believe. Let us go to him. Thomas, called the twin, said to his fellow disciples,
Let us all go along with the teacher, so that we may die with him. When Jesus arrived, he found that Lazarus had been buried 4 days before. Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Judeans had come to see Martha and Mary to comfort them about their brother's death. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed in the house. If you had been here, Lord, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask him for. Your brother will rise to life. I know that he will rise to life on the last day. I am the resurrection and the life. Those who believe in me will live, even though they die. And those who live and believe in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord. I do believe that you are the Messiah, the Son of God, who was to come into the world. After Martha said this, she went back and called her sister Mary privately. The teacher is here and is asking for you. When Mary heard this, she got up and hurried out to meet him. Jesus had not yet arrived in the village, but was still in the place where Martha had met him. The people who were in the house with Mary, comforting her, followed her when they saw her get up and hurry out. They thought that she was going to the grave to weep there. Mary arrived where Jesus was, and as soon as she saw him, she fell at his feet. Lord. If you had been here, my brother would not have died. Jesus saw her weeping, and he saw how the people with her were weeping also. His heart was touched, and he was deeply moved. Where have you buried him? Come and see, Lord. Jesus wept. See how much he loved him, the people said. But some of them said, he gave sight to the blind man, didn't he? Could he not have kept Lazarus from dying? Deeply moved once more, Jesus went to the tomb, which was a cave with a stone placed at the entrance. Take the stone away. There will be a bad smell, Lord. He has been buried 4 days. Didn't I tell you that you would see God's glory if you believed? They took the stone away. Jesus looked up. I thank you, Father, that you listened to me. I know that you always listen to me. But I say this for the sake of the people here, so that they will believe that you sent me. After he had said this, he called out in a loud voice,
Lazarus! Come out! He came out. His hands and feet wrapped in grave clothes, and with a cloth round his face. Untie him and let him go. Many of the people who had come to visit Mary saw what Jesus did, and they believed in him.